So, ating pong babasahin. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If ye abide in me, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gathered them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. So, mga kapatid, ngayong umaga, ibibless tayo ng ating Panginoon. Lord, narinig, nabasa ang iyong mga salita. Kasangkapan mo lamang ang iyong lingkod, ibahagi ang mga mensaheng nais mo pong ipaabot. Pagpalain mo kami sa iyong mga salita na maririnig ngayon. At ikaw, Lord, ang patuloy kikilos sa aming mga puso't kaisipan. Salamat sa napakagandang panahon at tagumpay na ipinagkaloob mo ngayong umaga. Purihin ka, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Amen. Mga kapatid, ngayong umaga, nais ko mabigay mensahe, the essence of abiding in Christ. Amen. And ngumiti ka ng napakatamis ng ngiti sa iyong katabi at sabihin mo, masaya ako nakita kita. You may be seated. Praise God. Amen. The essence of abiding in Christ. Mga kapatid, when we are talking about essence, essence means the most significant element, the most significant quality, or the aspect of thing or a person. So, pag sinabing essence, ito yung pinakamahalaga. Essential. Importante. Hindi ito pwedeng isang tabi. Mahalaga ito. Amen. Kung baga sa tao, may mga bagay na mahalaga sa atin, pero may bagay na pinakamahalaga sa atin. Amen. Halimbawa, iliteral natin, mahalaga ang damit. Pero pwede kang mabuhay na kaunti ang damit. Amen? Pwede kang mabuhay na luma ang damit. Pwede kang mabuhay na ukay-ukay ang damit. Pwede kang mabuhay na kakaunti ang damit. Pero mahirap mabuhay na walang pagkain. Amen? So mahalaga ang damit, pero mas mahalaga ang pagkain. So, mga kapatid, ngayong umaga, ang pag-uusapan natin, the essence. Ibig sabihin, may kahalagahan ito. The most significant element. Amen. At pag sinabi, mga kapatid ko, na abide, ibig sabihin, to remain stable. Maging matatag, manatiling matatag. Or fixed. Maging permanent. Ibig sabihin ng abide, to continue in place. Manatili sa lugar. Amen. Ibig sabihin ng abide is to conform. Makisang-ayon. That is abide, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Kanina, ang ganda ng Sunday school natin. Amen? Ba? Napakaganda. Meron nga binanggit sa last point, transform your regrets into thanksgiving. So, sa Sunday school, halos na-discuss ang ilang bagay na points na aking sasabihin.
So, nais kong i-share mga kapatid, ang unang bagay. The essence of abiding in Christ, it will result to spiritual fruitfulness. Meron ito mga kapatid kong bunga. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, John chapter 15, verse 5, I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ang kahalagahan or ang importante habang tayo ay nananatili sa ating Panginoon ay yung tinatawag na spiritual fruitfulness. Ano ang ibig sabihin na ito? Mga kapatid, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan tayo po ay lumalago. Kinakailangan tayo ay nagbubunga. Kapag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, doon magmamanifest ang fruit of the Spirit. Hindi po magmamanifest ang fruit of the Spirit unless otherwise we are not being filled or empowered with the power or the presence of the Lord Jesus Christ. Kaya nga bilang isang Kristiyano, nasain po natin na mapuspos palagi ng presensya ng ating Panginoon sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng bunga. Amen? Kaya ano ang bunga ng Espiritu Santo? Love, joy, peace, long-suffering, temperance, gentleness, goodness, meekness, faith. Amen. Kung ang isang tao ay likas ng mabait, lalo na kung siya ay Kristiyano, mas lalong magiging mabait yan. Kung ang isang tao ay likas na mapagbigay, mapagmahal, maunawain, kung siya ay isang napuspos ng banal na Espiritu, mas lalong magiging mapagbigayan, mas lalong magiging mapagmahal yan, mas lalong magiging mabuti at mabait yan, mga kapatid. So, hindi maganda sa isang Kristiyano ang tinatawag na stagnant or kaya unfruitful, walang bunga. Everybody say amen. So, sa pagiging Kristiyano, may tinutukoy ditong spiritual fruitfulness. Ibig sabihin, ang lumalago sa atin, ang nakikita sa ating maganda, ay ang bunga ng pagiging Kristiyano. Ibig sabihin, nakikita sa atin ang katangian ni Kristo. Amen ba? Mahirap baga na sabihin, uy, mga Pentecostal, mga marites yan. Okay lang kung ang marites si Jesus Christ. Amen. Okay lang, mga kapatid. Napansin ko sa aking mga katrabaho, mga kapatid, pag ang usapan namin sa trabaho, lahat kami nagkakasundo. Ibig sabihin, na parang in kami. Pero kapag magpasimula na ako mag-share ng Word of God, nabuburing na. Wala nang kwentuhan. Ako lang ang nagsasalita. Sila tahimik, mga kapatid. Amen. Maganda sana kung tayo ay marites ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ba? Pero kung marites tayo sa ibang mga usapan, hindi siguro yun maganda. Kaya ang Sunday School, maganda po yan sapagkat tumutulong yan na mag-ground tayo. Tumibay tayo, lalago tayo, lalakas tayo. Ang prayer meeting, maganda yan para patuloy na mahasa ang ating mga talents. Magbunga tayo habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. At meron pa tayong tinatawag na mga special gatherings. Kailangan natin yan para tuloy-tuloy ang kalakasan natin. Kung paano tayo kumakain everyday ng mga material or literal na pagkain, ganon din ang ating mga kaluluwa. Pakainin palagi natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. In fact, every day, marami tayong pagkakataon makinig ng salita ng Diyos. Maraming pastor ang nagkakaroon ng online
live streaming, nangangaral sa social media para iparating lamang sa tao ang salita ng Diyos. Mga kapatid, manood po tayo noon. Bakit? Sapagkat magbibigay po yan ng bunga sa ating pananampalataya. Ang tanim na walang fertilizer, yes, magbubunga yan, pero kaunti. Pero ang palay na nilagyan mo ng fertilizer, insecticide, pesticide, kung ano pang mga pataba ang ilagay mo, maganda ang bunga niyan, mga kapatid. Ganon din sa ating spiritual. Yes, nagsisimba tayo, pero kung kulang sa Word of God, magiging bansot tayo, mga kapatid. Pero dahil mayroong prayer meeting, may Sunday school, may Sunday worship, mga kapatid, service, at the same time, every day mayroon tayong nakikitang mga apostolic preachers nangangaral sa social media, panuurin po natin yon at hindi nakapagtataka, malakas, matibay, at nagbubunga tayo. Amen? Nagbubunga tayo. And take note, kapag nagbubunga ka, napapansin ka. Ulitin ko. Kapag nagbubunga ka, napapansin ka. Ikaw talaga ang mapapansin kapag nagbubunga ka. Ikaw talaga ang magiging a center of attraction kapag nagbubunga ka. Synonymously, ang mangga, kahit putot pa ang bunga, binabato yan. Bakit? Maganda sa paningin ang bunga. Amen? Ba? Sino sa inyo dito ang natutuwa kapag ang tinanim nila may bunga na? Nakakatuwa. Amen. Nakakatuwa. Iniingatan natin yan, inaalagaan niya natin. Pagpabulaklak pa lang, halos parang itago mo na sa kwarto mo. Amen. At lalo na kapag nagbunga, mga kapatid ko, ang ganda tingnan ng bunga. At kapag hinarvest mo na ang bunga, ang sarap, mga kapatid ko. Lalo na kung yung bunga nahinog sa puno. Di ba? Ang sarap niyan. Amen. Ba? Tuwang-tuwa tayo kapag yung tanim na inalagaan natin nagbunga. Synonymously, same analogy. Tuwang-tuwa rin ang Panginoon kapag ang mga anak niya nagbubunga. Amen? Tuwang-tuwa rin ang Panginoon. At masaya rin ang lingkod ng Diyos, walang iba, ang mga pastor. Nakikita nila ang mga nasasakupan, ang mga tupa ay nagbubunga. Anong ibig sabihin ng nagbubunga? Nagpapagamit sa ating Panginoon. Sumusuporta sa adhikain ng iglesia para patuloy lumago at magkaroon ng expansion for the kingdom of God. Ba? Kaya nga yung tema, mga kapatid ko, sa General Conference, save by all means. Save by all means. Magligtas ka sa lahat ng paraan. Amen? Kung ang bulsa ay magagamit, then let it be. Amen? Ibig sabihin, lahat ng paraan gawin natin para makaakay tayo ng kaluluwa. And take note, kapag ang isang Kristiyano may bunga na, amen, kailangan mag-akay siya ng kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. So yun ang essence. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag na tayong matitisurin. Amen ba? Ibig sabihin, tayo po ay lumalago na. Matagal na tayo sa paglilingkod. Ang tisod-tisod, hindi na po yan sa bukabularyo ng mga matatagal ng Kristiyano. Diba? Wala na yan sa bokabularyo natin, mga kapatid. Sa tagal na natin, we are almost 40 years, kailangan yung salitang tisod, kalyado na, may kalyo na ang ating mga puso dyan. Hindi na tayo tatablahan ng mga negatibo. Bakit? Tayo ay malago na, nagbubunga na, at higit sa lahat, puspos ng banal na espiritu ng ating Panginoon. So number 1, spiritual fruitfulness. Number 2, ito yung madalas na gusto natin. The essence of abiding in Christ means there is always an answered prayer.
Everybody say, answered prayer. Verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Amen. Masarap palagi kung ang nararanasan natin ay always positive. Amen ba? Pero hindi sa lahat ng panahon ang paglilingkod sa Diyos ay palaging positive ang mararanasan natin. Ipahintulot ng Diyos, dumaan tayo sa mga bagay na hindi sang-ayon sa atin. Ipahintulot ng Diyos, ialaw yan ng Diyos na maranasan natin yung mga bagay na ayaw nating maranasan. Why? Una, to test our loyalty, our faithfulness to God. Kaya pa ba nating maging matapat kapag tayo ay dumaraan sa mga hardship? Ialaw tayo ng Panginoon, mga kapatid, nagpagdaanan ang kahirapan, pagdaanan ang kalungkutan, pagdaanan ang kabiguan, pagdaanan ang hindi magandang bagay. Why? Ang purpose niya ng Diyos para tayo ay subukin. At kapag nakita ng Panginoon na tayo ay matapat, just like what Abraham, naging matagumpay na siya. Everybody say amen. Maybe there are prayers na pinapanalangin natin sa Panginoon at hindi sinagot ng Diyos or hindi pa sinasagot ng Diyos sapagkat God is in the process. Diba? Nasa proseso ang Panginoon. Kaya kapag tayo ay natapos na, mga kapatid, doon sa process ng Diyos, ang ating mga dalangin ay sasagutin na ng ating Panginoon. Now, what is my point about essence in abiding in Christ? To the second point, answered prayer. Ibig sabihin, yung panalangin mong hindi pa sinasagot ng Diyos, hindi dahilan yan para lumayo ka sa Panginoon. O kaya yung prayer mo na hindi binigay ng Diyos, hindi yan dahilan para tumalikod ka sa Panginoon. Sinagot ka man sa prayer or hindi, manatili ka sa Diyos. Everybody say amen. Diba? Hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil binibigyan tayo ng kasagutan sa ating kahilingan. Naglilingkod tayo sa Diyos sapagkat ito ang nararapat nating gawin bilang tao. Naglilingkod tayo sa Diyos sapagkat ito ang kailangan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, tumutukoy ito, mga kapatid, sa mga Kristiyano. Tumutukoy ito sa mga tagasunod ni Kristo. Tumutukoy ito sa mga Pentecostal sa ginubatan. Tumutukoy ito sa mga alagad ng Diyos. Na kung tayo, mga anak ng ating Panginoon, ay malayo sa Kanya, wala po tayong magagawa. Yes, nagsusumikap tayo, pero ang ating pagpapagal ay mauuwi lang sa kawalan. Amen? Manatili tayo sa ating Panginoon. Tingnan natin ang Bible. Mark chapter 11. Alam natin ito, mga kapatid. 11:24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive, and ye shall have them. Ano man ang iyong pinapanalangin, sampatalatayanan natin na ito'y ating matatanggap at magkakaroon tayo nito. Amen. Ito yung mga prayers, mga kapatid, na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. May mga prayers na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ang prayers natin, na alam naman natin, ang motibo natin ay malinis at maganda, ako naniniwala, ibibless at ibibigay, ipagkaloob yan ng Panginoon. Ako rin naniniwala, may mga prayers tayo na
gusto lang natin, pero sa ating mga puso talaga, maging tayo, hindi rin talaga sang-ayon doon. Gusto lang natin maranasan, gusto lang matry, matesting, pero hindi talaga tayo parang, kumbaga, come what may na lang. Kung mangyari, di okay. Kung hindi mangyari, okay lang din. Amen? Parang ganon, mga kapatid. Pero ang Mark chapter 11, verse 24, ito ay tumutukoy sa sincere request, sa sincere na prayer, na yung pinakahinihingi natin sa ating Panginoon, which is accompanied with right motive. Ibibless at ipagkaloob yan ng Diyos. Kaya manatili tayo sa Diyos, mga kapatid. Everybody say amen. Last week, buong February, hindi talaga ako nakatulog. 2 weeks akong walang tulog, mga kapatid. End of last week pa lang ng January, hindi na ako makatulog. Kasi ang aming assessment, national assessment, is February 9 to 12. Di talaga ako nakatulog. Amen. Natutulog ako alas 2 ng madaling araw. Di ko alam kung bakit. Diba? Alas 2 ng madaling araw, gigising ako ng alas 5. Ang sakit sa ulo, mga kapatid. 2 linggo di makatulog. Amen. Tapos, grabe yung prayer ko. Sabi ko, Lord, ipasa mo ako sa national assessment. Ako pa naman yung number 1 doon. Tapos, nat-challenge ako, mga kapatid, kasi ang aking asawa, siya yung number 1 sa national assessment sa TF. Tapos ako pa yung nilagay sa number 1 din. Sabi ko, kailangan panindigan ko to, kailangan mapatunayan kong number 1, mga kapatid. So nagpipray ako sa Panginoon, Lord, ganito, ganyan, hinihingi ko 2 linggo akong hindi makatulog. Amen? And during the national assessment ng aming trainer's methodology, ay akala ko talaga, sabi ko, ang nasabi ko na lang, pinagkatiwala ko na lahat sa iyo, Panginoon. Parang katulad ng board exam namin, mga kapatid. Amen. Ang nasabi ko, Thy will be done, Lord. Amen. Nung board exam, okay lang, mamimili ka lang ng A, B, C, D. Pero yung national assessment namin sa trainer's methodology, walang A, B, C yun. Amen. Demonstration and written exam, interview yun, mga kapatid. Talagang mapipiga tayo sa loob ng mga minutes lang, kailangan ma-perform natin completely ang mga dapat ma-perform. So, panghuling pagkakataon na, mga kapatid ko, sa interview na, pagpasok ko sa interview room, Sir, kumusta ka? Sabi ko, wala na pong lakas. Wala na pong lakas. Amen. Pero habang ini-interview ako, ang nasa isip ko, Lord, ipasa mo ako dito, Lord. Ang mga tanong sa akin, ang hirap. Ang hirap ng mga tanong, mga kapatid ko. Pero ang nasa isip ko, Lord, ipasa mo ako. At salamat sa Panginoon, lahat ng tanong nila, mga kapatid ko, tama pala ang sagot ko. Amen. Sa totoo lang, di ko alam kung bakit, pero I do believe it's because nanalangin tayo sa Panginoon. And I would like also to extend my gratitude, salamat sa inyong prayers sa national assessment. And blessedly, mga kapatid, to God be all the glory, kasama ako sa top doon sa national assessment. Amen. Diba? May isang tanong na lang talaga ang hindi ko nasagot. Sabi ko, Sir, hindi ko talaga alam ang sagot. Ang sabi sa akin ng assessor, alam mo ang sagot. Sabi ko, hindi ko nga alam, sir. Sabi niya, alam mo ang sagot. Hindi ko nga po alam. Sabi niya, kakabasa ko pa lang. Sabi niya, hindi ko talaga alam. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. So siguro, ito talaga ang bunga ng prayers natin. Amen. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sinagot man ang prayers or hindi, walang dahilan para lumayo tayo sa Panginoon. Why? May mga prayers, may mga bagay na ibinigay ang Diyos sa atin na hindi natin pinapanalangin pero binibigay ng Diyos. Kaya walang dahilan para lumayo tayo sa ating Panginoon. Pero maraming dahilan para manatili tayo sa Diyos. Maraming dahilan. Nung sa panahon na tayo ay sa pangangailangan, nandiyan ang Diyos
nagbigay provision. Amen? Yes, katulad ng sinabi ko, God will allow us na lumakad or pagdaanan, mga kapatid ko, ang mga bagay na hindi pabor sa atin. And take note, dadaanan lang natin yan. Nasa iyo kung mag-istambay ka dyan. Amen? Nasa iyo kung tambayan mo yan. Ipapadaan lang yan ng Panginoon. Nasa iyo, Brother John, kung higaan mo yan. Amen? Yes, daanan mo lang yan. Huwag mong pulutin. Ang tingnan natin, yung naghihintay doon sa inihanda ng ating Panginoon. Everybody say amen. The second thing, mga kapatid, ay yung tinatawag na peace in the storm. Kapayapaan sa panahon ng tinatawag na bagyo. Lahat tayo may bagyo ng buhay. Everybody say amen. Pa? Parang dito sa atin, may signal number 1, may signal number 2, signal number 3. Pag signal number 4, super typhoon na yan. Ang Kristiyano, may bagyo rin. Diba? Minsan, may signal number 1 ka. O kaya kung wala pang bagyo, minsan ang buhay mo may low pressure din. Amen? May low pressure ka rin. Pag low pressure, inuulan ka ng kung ano-ano, mga kapatid. Kung walang low pressure, minsan meron kang amihan. O kaya may habagat ang buhay. Amen? Pero kapag nanatili ka sa ating Panginoon, amihan man ang panahon mo, habagat man ang panahon mo, low pressure man ang panahon mo, o kaya binabagyo ka man, signal number 1, 2, 3, or 4, still you have peace in the storm. Amen. Bakit nananatili ka sa Panginoon? Diba? Bagyuhin talaga ang Kristiyano. Yes. Basta Kristiyano, katulad ng sinabi ko, sa point number 1, you are the center of attraction. Amen? Bagyuhin ang buhay Kristiyano. In fact, kahit nga hindi mananampalataya, bagyuhin din ang kanilang buhay. Amen? Kahit hindi naglilingkod sa Diyos, may unos rin yan. Naalala ko yung salitang bonus, sabi nung naramdaman nyo ba yung bonus? Sabi ko, ang naramdaman ko unos. Hindi bonus. Amen. Ano ang ibig sabihin ng peace in the storm? Look at what happened to the disciples of Jesus Christ. Papalaot sila at nung nandoon sila sa gitna ng dagat, biglang bumagyo. Iba yung mga alagad na tataranta na si Jesus Christ natutulog sa ilalim ng bangka. Ginising siya, Panginoon, Panginoon, gumising ka sapagkat malulunod na tayo. Ang nakita ko dito, mga kapatid, minsan talaga kapag nandoon ka na sa bagyo ng buhay, diba? Natataranta rin tayo. Diba? Natataranta na tayo lalo na pagkatapusan. Diba? Pagkatapusan na, mga kapatid, minsan ako natataranta rin pagkatapusan. Diba? May malaki akong binabayaran. Sabi ko, saan kaya ako kukuha ng pambayad? Pero pagdating ng araw, mga kapatid ko, pagtining ko sa passbook, may pumasok man na pera. Diba? At nakadidak na yung pambayad. Amen. Wala nga lang, kinabukasan naman. Bahala naman, mga kapatid, ang ating Ito yung nakita ko sa panahon na nagkaroon ng bagyo at nandoon ang mga alagad at nandoon si Kristo. Ang nakita ko na kontrol ng ating Panginoon. Amen? Ganon din sa atin. Amen? Kapag kasama natin ang Diyos, alam natin na ang pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pabayaan, at sasamahan tayo hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang sa lahat ng kapanahunan sasamahan na kung meron mang bagyong dumaraan sa ating buhay, manatili ka lang, maging payapa ka lang. Bakit? God is in control. Amen. Ba? Alam natin yan. God is in control. Bahala ng Panginoon. Basta ang kailangan nating gawin, manatiling nagpupuri, sumasamba sa ating Diyos na buhay. Tingnan mo si Job. Ba? Grabe ang storms of life. Pero ano ang sabi niya? Blessed be the name of the Lord.
Ano ang mga bagyo sa kanyang buhay? Namatay lahat ng mga alagang hayop. Nawala ang kanyang kabuhayan. Ang kanyang mga kaibigan unti-unting lumalayo. Ang kanyang mga anak nangamatay. Ang kanyang asawa, tinukso pa siya para sumpain ang Panginoon. Pero ano ang sabi ni Job? Maglilingkod ako sa Diyos sapagkat siya ang nagbigay, siya ang kukuha, still maglilingkod ako sa Panginoon. Mga kapatid, in the storms of life, then remain faithful serving the Lord Jesus Christ. Bagyo lang yan ang buhay. Walang bagyong isang linggo. Diba? Ang bagyo, yes, i-maximum na natin isang linggo. Pero dadaan lang yan sa lugar mo, oras. Doon sa Catanduanes, mga kapatid ko, nung nagbagyong Ruli, nandoon kami sa ilalim ng hagdan. Aking asawa, ako, yung bayaw ko, at saka yung taga Cavite, nandoon kami sa hagdan. Karamdam ako doon. Parang nakaramdam akong aping-api. Sabi ko, Lord, 2:00 ng madaling araw, hinagupit na. Sabi nung bayaw ko, Kuya, wala na tayong bubong. Pagtingin ko, oo nga, wala na tayong bubong kasi yung kisame, puro tubig na. Sabi ko, di bali walang bubong. Tago na tayo sa hagdan, mga kapatid ko. Yung kapatiran doon natin sa Cavite, sumisigaw na, umiiyak na sa sobrang takot. At bandang 4:00, grabe na mga kapatid ko. At nung humupa na, nakakita na ako ng liwanag. Sabi ko, hay, salamat. Natapos na. So, sabi ko, tapos na. Tapos na ang bagyo. Amen? At pagtingin ko, pagbukas ko ng bintana, nagkalat ang yero. Sabi ko, wala na kaming bubong. Sabi ko, wala na kaming bubong. Nung paglabas ko, mga kapatid ko, tiningnan ko yung aming bahay. Ni isang bubong, walang natuklap. Sabi ko, ganun kabuti ang Diyos. Sabi ko, saan ang galing yung mga tubig? Amen. Halos nagsashower na, mga kapatid ko, yung bahay sapagkat akala ko wala ng bubong. Pero tingnan mo ang ginawa ng Panginoon. Amen. Minsan may mga akala tayo sa buhay na iniwanan na tayo, napabayaan na tayo, o kaya kinalimutan na tayo ng Panginoon. Pero tandaan natin, it is just the storms of life. At ang maganda nito, there is always peace in the storm. Praise God. Amen? Kaya kung binabagyo ang ating buhay, mas lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Bakit? Pagkatapos ng bagyo, may napakamagandang bahagharing makikita tayo. Amen? There is always peace in the storm. John chapter 16 verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Be of good cheer. I have overcome the world. May problema talaga dito, Brother John, sa daigdig. Amen? May problema talaga. Tumingin ka dyan sa labas, may problema. Tumingin ka dito sa simbahan, may problema. Tayo dito, tumingin ka sa kisame, may problema. Tumingin ka dito sa stage, may problema. Kulang ang speaker natin. Maraming problema, mga kapatid. Kung titingnan natin ang problema, ma-discourage tayo. Manghina tayo. Pero kung titingnan natin ang may akda ng ating pananampalataya, mabibless tayo. Kaya ano ang sabi ni Pablo kay Tito? Looking unto Jesus, the blessed hope. Looking unto Jesus. Doon lang tayo tumingin sa ating Panginoon, mga kapatid. 2 John chapter 1 verse 7 to 8. Ang sabi dito, for many deceivers have gone into the world. People who do not confess Jesus as Christ coming in the flesh. This person is a deceiver and the Antichrist. Watch out so that you do not sabi dito sa verse 8. Watch out so that you do not lose the things we have worked for, but receive a full reward. Amen? Receive a full reward. Mga kapatid, sinimulan na natin maglingkod sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo. And bakit?
Yung mga unang pagsubok na lagpasan mo, ako naniniwala, yung mga parating na pagsubok, malalagpasan mo pa din yan sa tulong ng Panginoon. Amen? Minsan, ang pagsubok, tila ang bigat, Brother Alan. May mga pagsubok na tila ang bigat. Na tila baga, sabi mo, Lord, ang buti ko naman, mabuting tao naman ako, bakit pinahintulot mo to sa akin? Yes, tandaan natin, binanggit kanina, all things work together for good to them that love God, which are called according to His purpose. Kung may mga pagsubok na pinagdadaan ng mabigat, tandaan natin, dahil umiibig tayo sa Diyos. Amen. Maraming talata sa Biblia na ang Kristiyano dumadaan ng mga matitinding pagsubok. Mabibigat na pagsubok. Pero marami rin tayong mababasa sa Biblia na after sa mga matitinding pagsubok, mayroong gantimpalang naghihintay. James chapter 1 verse 12, ano ang sabi doon? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat malagpasan niya ang mga tukso, tatanggap siya ng putong ng buhay. Lahat, mga kapatid, lahat ng pagsubok, there is a compensation of reward. Amen? Lahat ng challenge, meron ito, mga kapatid, na compensation of reward. And lastly, we will experience the divine power of God, especially the love of God. 1 John chapter 2, verse 9 and 10, the one who says he is in the light, but still hates his fellow Christian is still in darkness. The one who loves his fellow Christian resides in the light, and there is no cause for stumbling in him. But the one who hates his fellow Christian is in darkness, walks in the darkness and does not know where he is going because darkness has blinded his eyes. When you experience the power of divine love, your heart will be filled with love, and that love will radiate you and it will reflect Christ in you. Mga kapatid ko, bilang isang Kristiyano, ang Mark chapter 11, kung tama ang aking alaala, sabi doon, the greatest of all commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And ang sa preceding verse, ang sabi doon, succeeding verse, ang sabi doon, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Mga kapatid ko, ang isang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal rin yan sa kapatiran. Amen. Tatlo ang nagsabing amen. Ang isang Kristiyanong nagmamahal sa Panginoon ay nagmamahal rin yan sa kapatiran. Tingnan natin ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbals. Kung ako may magsalita ng mga wika ng mga tao o maging wika ng mga anghel, kung datapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Mga kapatid ko, kung wala ang pag-ibig sa atin, tayo ay magiging bitter person. Everybody say amen. Kung tayo ay walang pag-ibig sa ating mga puso, hindi tayo magtatagal sa paglilingkod sa Diyos. Kung tayo walang pag-ibig, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Ikaw ang may abilidad. Nagsasalita ka ng mga wika. Still, kung wala kang pag-ibig, katulad ka ng isang batingaw. Amen? Kaya nga mahalaga ang pag-ibig. Kaya kapag nanatili tayo sa ating Panginoon,
ang Diyos pupunuin ang ating mga puso ng pag-ibig. At kapag ang ating mga puso puno ng pag-ibig, wala sa ating lugar ang tinatawag na tampo. Wala sa ating lugar ang tinatawag na inggit. Wala sa ating lugar yung selos. Wala sa ating lugar, mga kapatid ko, yung hinanakit. Bakit? Ang ating mga puso ay punong-puno ng pag-ibig ni Kristo. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Narito, ang sabi ni Apostol Pablo, nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga bagay na ito, walang iba ang pag-ibig. Mga kapatid, may pananampalataya ka nga, walang pag-ibig, walang kabuluhan yan. Ang pag-asang walang pag-ibig, walang kabuluhan yan. Nagkakaroon tayo ng pag-asa sapagkat umiibig tayo. Tumitibay ang ating pananampalataya dahil may pag-ibig tayo sa ating Panginoon. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. 1 Timothy chapter 1 verse 7. Binanggit dito ng ating Panginoon, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Binanggit ang salitang pag-ibig. Kapag nanatili ka sa Diyos, meron kang kapangyarihan. Luke chapter 11, kapangyarihang apakan ang kapangyarihan ng dyablo. Pag nanatili ka sa Panginoon, punong-puno ka ng pag-ibig. Pag nanatili ka sa Diyos, meron kang tinatawag na sound mind. What is sound mind? Meron kang kahusayan, meron kang kagalingan, meron kang ability, meron kang presence of mind. Ibig sabihin, mag-excel ka sa larangan kung saan ka dinala ng ating Panginoon. Kaya the essence of abiding in Christ. Manatili tayo, mga kapatid, sa pag-ibig. Manatili tayo sa ating Panginoon para ang pag-ibig ng Diyos ay manatili sa atin. Amen. Ang bottom line ng paglilingkod sa Diyos is all about love. Ba? Nagiging matibay, matatag ang relasyon dahil sa pag-ibig. Amen? Parang katulad yan sa asawa. Kapag nagmamahalan, kumpleto ang salitang asawa. Kung nawala ang pagmamahalan, ang salitang asawa ay nababawasan ng letra, nagiging sawa. Kapag sawa na, nabawasan naman ng letra, naging awa. Pag awa na hindi nakatagal, nabawasan na, naging wa. Kaya, wa na. Ha? Wa na. Diba? Pag nagmamahalan, kumpleto ang salitang asawa. Pero pag wala ng pagmamahal, wa na. Wa na talaga, wa na Jude sa Bisaya. Amen. Ganon din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan manatili ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Amen. Kapag nagmamahal tayo sa Panginoon, excited tayo sa simbahan, excited tayo sa gawain, excited tayong utusan, excited tayo magpagamit, excited tayo tumugtog, excited tayo mag-song lead, excited tayo mag-devotion, excited tayo mag-MC. Lahat excitement ang nararamdaman natin kapag pinag-uusapan ang gawain ng Panginoon. Why? Because our hearts is filled with love.
Tingnan mo, gumawa ka ng bagay na labag sa iyong kalooban. Ikaw rin ang nahihirapan. Diba? Maghugas ka ng plato na nagdadabog ka. Maraming basag dyan. May mga crack dyan. Ang iba marurumi yan. Pero kung maglinis ka ng plato na hinaawitan mo pa kay buti-buti mo, Panginoon. Pagkatapos mong maghugas, pagtingin mo sa plato, parang salamin, nag-reflect yung mukha mo sa sobrang linis. Diba? Magaan gawin ang isang bagay na may kasamang pag-ibig. Diba? Magaan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung wala kang pag-ibig, para kang isang batingaw. Mga kapatid, huwag tayong maging batingaw na Kristiyano. Kailangan may laman tayong Kristiyano. Ang mga Kristiyanong batingaw, mga walang laman. Tingnan mo yung latang walang laman. Pag tinapon mo yan, ang ingay niyan. Ang kalderong walang laman mahulog sa mesa, maingay yan. Gaganyan-ganyan ang kaldero. Pero ang kalderong puno ng bagong saing na kanin, boom! Pero yung kalderong walang laman, bang, 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 bang. Diba? Ganyan ang tunog niyan. Ganyan din ang Kristiyanong walang laman, maingay, batingaw. Bakit? Walang pag-ibig ni Kristo. Amen. Kaya huwag tayong maging batingaw. Hayaan na natin yung iba batingaw, basta tayo hindi batingaw, mga kapatid. Tayo puspos ng pag-ibig ni Kristo. Amen. Praise God. Madalas kong mahulog yung kaldero sa amin. Kaya yung kapitbahay, pag nahulog, minsan narinig ko, uy, 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 uy. Amen. Masakit sa tenga ang batingaw. Hindi rin maganda tingnan ang mga taong gumagawa ng bigat sa kalooban. Ang taong inutusan mo o kaya pinakiusapan mong gawin yan at mabigat sa kanyang kalooban, para kang nanginginimbang. Diba? Pabuhatin mo yan ng isang bagay. Pag binuhat niya yan, ikaw tuloy na, para ikaw yung napapalian. Ganyan din sa ating Panginoon. Let us do all things with love. And let us do it all for the glory of God. Let us do it in the name of the Lord Jesus Christ. To glorify His name. To magnify His name. And that is the last point. Let us be filled with love of the Lord. Shall we all stand, mga kapatid? The essence of abiding in Christ. Kung susukatin ang pag-ibig ni Kristo, hindi po natin kayang sugatin. Sinabi ni David, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon, higit pa doon ang pag-ibig ng Diyos. Kung gaano kalawak ang langit, ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Kung gaano karami ang bituin na hindi mo kayang bilangin, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kung gaano ang butil ng buhangin sa dagat, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. God's love is immeasurable. We cannot measure the love of God. At masarap mamuhay na naglilingkod na may kasamang pag-ibig sa Diyos. Because love is our inspiration. Amen. Praise the Lord. Pwede ba lumapit tayo dito sa harap, mga kapatid? We will come to the presence of the Lord. Praise God. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Diyos sumagana nawa sa atin palagi. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos sumagana nawa sa atin. Pwede ba taas po natin ang ating mga kamay? Lord, tapos na po akong mangaral. Tapos na pong ibahagi ang iyong mga salita. Salamat, ginamit mo ako, Lord,
para ihayag ang iyong kalooban. Panginoon, ikaw na po ang mangusap sa umagang ito. Purihin ka sa umagang ito. Purihin ka sa aming buhay. Ika'y mabuti sa amin, Lord. Mabuti ka sa lahat ng panahon sa amin. Sa aming mga pagsubok na nadaanan, ikaw ay mabuti. Sa kalungkutan na aming naranasan, ikaw ay naging mabuti. Sa kahirapan na aming naranasan, ikaw ay naging mabuti. Sa kawalan na aming naranasan, ikaw ay mabuti. Katulad na sinabi ni Pablo, kung kami hindi manatiling tapat, still, ikaw ay mananatiling tapat. Salamat, Panginoon. Narito kami, dumudulog sa iyong presensya, nagpapakupa po. Maghahandog kami ng mga papuri pa sa salamat pagsampa. Alalayan ka namin ng mga papuri. Purihin ka sa umagang ito, Lord. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah! I worship you, Jesus. Sige mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. I feel the presence of God. Naririto ang Panginoon. I feel the presence of God. I feel the presence of Jesus. Jesus is here. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Hallelujah, Jesus. God, salamat sa pangungusap mo, Panginoon. Ngayong umaga, huwag mo at kami, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang bahay na hindi man matanggap ang paspas mo, Panginoon, ng iyong banal na presensya. Patuloy mo pustusin ang aming mga puso. Lord Jesus, bless mo ang mga nanay. Bless mo ang mga tatay. Bless mo ang mga kabataan. Bless mo ang mga maliit na may mga anak, mga po. Maranasan nila, Lord, ang iyong kapangyarihan. Patuloy ang revival dito sa local church ng Ginubatan, Lord. God, salamat, Lord. Habang mayroon kaming hininga, mayroon kaming lakas, ay aming pupurihin ang iyong dakilang pangalan. Bless every one of us, Lord. God, salamat, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat sa magandang mensahe, Lord. Buhay ang iyong salita na kailangan manatili kami sa iyong kapangyarihan. Manatili ang iyong salita sa aming mga puso upang anuman ang aming hingin sa iyo ay iyo pong gagawin po, Panginoon. Pagpapalain mo ang Ginubatan Church na dumami. Hallelujah, ang worshiper sa iyo, Lord. Magkaroon ng bagong pamilya na magpupuri, maglingkod sa iyo sa taong ito. Hallelujah! Mahirap man, may pinag-aralan, may kabuhayan. Patuloy mo, extend ang iyong makapangyarang kamay. Paano mamit ang mga kaluluwa may tawag sa iyong kaharian po, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, patuloy tayo mag-usap sa Panginoon. Patuloy tayo magpahayag sa ating mga puso. Magkumpisal tayo direkta sa ating Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon.
humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Dahil kung wala ang gabay, Panginoon, walang magagawa ang ating mga buhay, mga kapatid. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa mga kapatiran na hindi paligtas ang buong pamilya po, Panginoon. Kahabagan mo yung mga pamilya na hindi naglilingkod ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo. Panginoon, dakila ka, O Diyos, ngayong umaga. Hallelujah, na kailangan magbunga kami sa iyong kaharian po, Panginoon. I love you, Lord, Hallelujah, Jesus. for your mercy. Hallelujah. Makes me Hallelujah. oh my I've been held Oh, Jesus. from the Let's sing that lay back Hallelujah, Jesus. sing of your goodness, of God. Hallelujah. In all my Oh, life you Jesus. have been faithful. In all my life you have been so, so good. Thank you, Jesus. With every breath that I am Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I will sing of your goodness, of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of Okay, mga God. kapatid, sumabay kayong umawit. In all my life you have been faithful. Bigyan natin ng praise and worship. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. Your to me. Your goodness is running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
goodness of God. In all my life, In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. praise God. I will sing of the goodness of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, lumalapit kami sa iyong banal na presensya na mayroong pakumbaba sa aming mga sarili. Salamat sa buhay mong mensahe para sa aming mga puso, O Panginoon, at kaluluwa. Bibless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Pagpapalain mo, Panginoon, ang mga pamilya ng aming mga kapatiran. Sa kabila na marami kaming mga pagkukulang sa iyo, Lord, hindi namin nagampanan, Lord, na maging perpekto ang aming paglilingkod sa iyo. Pero ikaw po'y Diyos na consideration sa buhay ng mga tao, Panginoon. Aking dalangin yung aming mga plans and program sa taong ito po, Panginoon. Hallelujah, lalo sa evangelism, sa soul winning, lalo na, Panginoon, sa aming preparasyon. Ilang buwan na lang ang makalipas, Panginoon, ang February. 5 buwan na lang po, Panginoon, papasok ang aming celebration, Lord. Tulungan mo kami, Lord, sa financial na amin pong may ambag, Lord, suporta sa gastusin sa anniversary po, Panginoon. Habang may time pa po, Panginoon, maghanda kami sa contribution, Lord, monthly po, Panginoon. Aking dalang, Lord, ingatan mo ang aming mga buhay. Ilayo sa anumang sakuna, karamdaman, kapahamakan sa amin pong pang-araw-araw na kami po ay naglalakad, nagbabiyahe sa eskwelahan at sa mga buy and sell na source of income. Ingatan mo ang iyong mga anak, Lord. Bigyan mo ng maayos na kabuhayan at buhay na patuto na ikaw po ay dakila, Lord. Kaya, Lord, salamat sa inspirasyon ng aming mga puso na kami ay naglilingkod sa iyo. Kahit mayroong mga pagsubok, hallelujah, kahirapan, tuloy pa rin kami nagpapasalamat at pinaglilingkuran ka, Panginoon. Sa mga kapatiran namin, nagkaroon ng kadamhatian ang kanilang kaisipan at puso dahil ang iba sa kanila, mahal sa buhay, ay pumanaw na, Panginoon. Ang iba naman ay nagkakasakit. Panginoon, tulungan mo ang mga kapatiran na mayroong sakit. God, tinataas namin si Lola Teresita Binaraba. Mayroon siyang karamdaman. Siya po ay 89 na ang edad po, Panginoon. Kulang na lang ng 1 taon para mag-90, Lord. Panginoon, ang kaniyang mga anak ay hindi pa naglilingkod, Lord. Ang kaniya pong sambahayan, mga anak, mga pong manugang, ilan-ilan lang ang tumanggap sa iyo. Matigas pa rin ang kanilang mga puso. Panginoon, kahabagan mo ang aming kapatid na senior citizens na, Panginoon, lagpas na, higit pa po, Panginoon. Lord, kung siya ay madala sa hospital para ma-check up, pagalingin mo siya, Panginoon. Gamitin mo ang doktor na magresita para
lumakas ang kaniyang physical na katawan. Ilayo mo sa mga karamdaman ang iyong mga anak. Sa kapahamakan, Lord, yung naghihirap na hindi makapamasahe dahil kulang ng income. Lord, mangusap ka sa kanila, Panginoon, na susunod linggo, last Sunday ng Pebrero, Lord, makapiling namin sa panambahan po, Panginoon. Amang banal, salamat sa tagumpay na binigay mo ngayong umaga sa pangalan mo, Jesus, na taga Nazaret. In Jesus' name. Mga kapatid, kukuha tayo ng inyong abuloy para ni Sister Sinaida. Kahit paano,